Dalawang memorandum orders yung nakaraang administrasyon ng LTO pinasuspinde ng bagong LTO chairperson na si Marcos Lacanilao. Sa isang press conference ngayong Lunes, inanunsyo ni Lacanilao na sinususpinde niya ang memorandum order na inisyu dati ng former LTO chairperson Vigor Mendoza noong September 25. Sa ilalim ng memorandum order na ito, ipagbabawal ng LTO ang mga temporary at improvised vehicle plates starting November 1. Pagka naipatupad na ito, papatawan ng LTO ng 5,000 pesos na fine ang lalabag at kukumpiskahin ang kanyang plaka. Sabi nila Lacanilao, hindi kasalanan ng mga ordinaryong tao kung hindi po dumarating ang plaka nila. Samantala, nilinaw niya na ang suspension ng order na ito ay hindi nangangahulugang hindi na pananagutin ang mga lalabag sa batas. Dagdag pa niya, kailangan kumuha ng authorization to travel from LTO ang mga motoristang walang plaka. Sinususpinde rin niya ang paglabas ng license plates at iba pang dokumento sa parehas na araw na ito-turn over ang mga bagong motor vehicle sa may-ari nito. Ang memorandum circular na nagsasaad ng guidelines ng same-day release of plates and documents ay nilabas noong September 17 at nakatakda sana maging epektibo sa October 15. Paliwanag ni Lacanilao, kahit maganda ang intensyon nito ay hindi raw ito praktikal. Anya, mahirap itong ipatupad lalo na sa mga probinsya at malalayong lugar. Paglilinaw din niya na isinususpinde lang ito at hindi nangangahulugang hindi na itutuloy. Bukod pa rito, inanunsyo ni Lacanilao na binibigyan niya lang hanggang ngayong Lunes ang registered owner ng sasakyan na involved sa isang viral incident para surrender na sabi sa sasakyan at driver nito sa LTO main office. Ito ay pagkatapos maisyuhan ng show cause order ang driver ng isang Lexus vehicle para magpaliwanag sa unauthorized use ng isang protocol plate at blinkers noong October 8. Ayon sa LTO, isang opisyalis ng DOTR na si Ricky Alfonso ang sakay nito, samantalang Stanwich Philippines naman ang registered owner ng sasakyan. Sabi rin ng LTO na ang sasakyan ay may plaka na number 10. Ito ay para lamang sa Presiding Justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, and Solicitors General. Kaugnay nito, ibinahagi ni Acting Transport Secretary Giovanni Lopez na humingi na ng paumanhin si Alfonso at dinismiss na ang driver mula sa trabaho. Samantala, pinag-utos ni Lopez ngayong Lunes ang pag-revoke ng protocol license plates ng officials ng DOTR at attached agencies nito. Pero sino nga na ba ang pinag-gumamit ng mga protocol license plates? Ayon sa Executive Order No. 56 na inilabas ni President Ferdinand Marcos Jr., ang mga license plates with numbers 1 to 11 and 14 ay para sa mga sumusunod. Sinasaad din ng executive order na ito na ang ibang opisyales na may katumbas na ranggo ng mga nasabing officials ay maaaring gumamit ng license plates upon the recommendation of LTO, approval of DOTR at kung nasa listahan ng DBM.